Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay, mga opinyon, mga saloobin, at mga kanya-kanyang komento ng mga OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral, at mga teknik na pwedeng magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na po na maging isang OFW. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik, sumusunod, nagsusubscribe at nanonood po sa ating channel. Sa lahat po ng mga OFW, saan mang parte ng mundo, North America, South America, Europe, Australia, Asia, at dito po sa Middle East, lalo na po dito sa Saudi Arabia, sa may Jeddah, Riyadh, Dammam, at sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa iba't ibang parte ng probinsya ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mga kakayod, pag-usapan lang natin ngayon yung mga nasagap at narinig natin ng mga opinion ng ating mga kasama dito sa trabaho, mga kakilala dito sa Riyadh, at sa mga iba't ibang OFW na nakasalamuha natin dito sa topic na kung sino yung naging maganda o naging mas effective na presidente, si current Philippine President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ba, o si ex-president Rodrigo Roa Duterte sa pagpapalakad sa Pilipinas sa tingin ng mga OFW na ating mga natanungan dito. Kumuha lang tayo ng 5 aspeto o 5 branches ng pagsiservisyo ng Pangulo sa Pilipinas, kung saan makita natin kung sino yung naging mas effective sa kanilang dalawa sa pagsiservisyo sa tingin ng mata ng mga OFW. Disclaimer lang po mga kakayod, wala po tayong pinagkumparahan or pinalabas na mahina siyang nagserbisyo. Sa atin lang yung mga naging komento ng ating mga kasamahan ditong OFW, mga kakayod natin na patuloy na nagtatrabaho dito sa ibang bansa na nagbibigay ng kanilang opinyon. Sa larangan po ng ekonomiya mga kakayod, karamihan po sa mga nakuha natin dito na komento na para sa karamihan mas naging effective si ex-president Duterte sa larangan ng ekonomiya dahil sa panahon niya na siya yung nakaupo bilang presidente noong 2016 hanggang 2022, kahit sa dami ng mga problema na pinagdaanan katulad ng COVID-19 na halos kumuha sa half ng kanyang termino na 3 years yung tinagal, masabi pa rin natin na hindi masyadong nagmahal yung presyo ng mga bilihin, tumaas yung ekonomiya, at disente pa rin yung mga presyo ng mga pangangailangan ng mga Pilipino sa pang-araw-araw, at saka yung stability ng ekonomiya ng Pilipinas sa panahon niya. Pero hindi pa rin natin i-judge or husgahan si Presidente Bongbong Marcos mga kakayo dahil meron pa naman siyang
4 years na natira sa kanyang termino para magawa niya o mahigitan niya yung mga nagawa ni dating Pangulong Duterte sa larangan po ng ekonomiya. Pangalawa mga kakayod, pag-usapan natin yung public safety. Sa panahon po ni ex-President Duterte, mataas po yung kumpiyansa ng mga taong bayan na ligtas po sila na umalis sa bahay hanggang sa makabalik sila galing sa trabaho o saan mang lugar na pinupuntahan nila, dahil may takot po yung mga kriminal na gumawa ng hindi maganda, dahil meron po talagang kamay na bakal yung dating Presidente Duterte na kung gumawa ka ng mali, kung gumawa ka ng krimen, lalo na kung manlaban ka, sigurado ka talagang may paglalagyan. Kaya takot yung mga masasamang loob na gumawa ng hindi maganda sa kanilang kapwa, at saka yung mga tao, meron talaga silang tiwala na ligtas sila kahit saan man pampublikong lugar or kahit anuman yung kanilang gagawin na walang mangyayaring masama sa kanila. At saka kung may mga krimen man sa panahon ni PRRD mga kakayod, lagi po talagang nalulutas mga karamihan, at saka napapanagot talaga sa batas kung sino man yung responsibilidad sa nagawang krimen. Kabaliktaran po ang nangyari ngayon mga kakayod, na kahit bibili ka lang ng lupa or maglalakad lang yung isang dalaga, bigla ka na lang mawawala, at saka pag nakita na, patay na yung biktima. Hindi pa nahuhuli yung mismo kung sino man yung gumawa, at saka hindi masyadong effective yung law enforcement ng Pilipinas ngayon, dahil hindi rin masyadong nadidikdik yung mga pulis na magtrabaho ng maayos para maaga at saka mapanagot ng mabilisan kung sino man yung gumawa ng kasalanan, at saka matakot yung mga kriminal na gumawa ng mali, dahil effective yung strategy ng crime control ng law enforcement agency. Dito naman tayo mga kakayod sa international relation. Sa panahon ni ex-President Duterte, may mga naging kaibigan tayo na hindi natin kaibigan dati na mga leader ng iba't ibang bansa, tulad po ni President Vladimir Putin ng Russia, na naging kaibigan natin, at saka evident niyan, nagbigay po sila ng mga armas para makuha po ulit ng government yung Marawi laban po doon sa mga extremist na Mauti group. At saka mataas po ang respeto ng mga leader ng ibang bansa kay dating Pangulong Duterte. Isang proof niyan mga kakayod, pag pumunta siya sa ibang bansa, ingrande po talaga at disente yung pag-welcome sa kanya. Lagi po siyang nakakakuha ng mga magandang economic deals na pabor sa Pilipinas, at saka kung ano man yung mga problema, nasusolusyonan niya mga kakayod, lalo na sa mga nagtatrabaho na Pilipino dito sa ibang bansa. Samantalang ang nangyari ngayong mga kakayod sa panahon ni Bongbong Marcos, nagkaroon tayo ng kaaway o kaalitan na bansa. Balita ngayon mga kakayod, lahat naman tayo nakapanood na nagkakaroon ng aggressive movement yung China, lalo na po dyan sa may West Philippine Sea, o tinatawag ng mga Chinese na South China Sea,
na Spratly Island na nagkaroon ng mga banggaan na napuruhan pa yung mga barko ng Pilipinas, naputulan pa ng isang daliri yung isang Coast Guard, at saka pwede pang manganib yung mga Pilipinong mangingisda na nangingisda sa dagat na yan. Hindi natin maintindihan mga kakayod na yung strategy ng Pangulo ngayon na sabayan niya na nakikipag-away siya sa malaking bansa ng China, na ang possibility niyan kung magkagira, kawawa yung mga ordinary citizen na Pilipino kasi wala po silang capacity na mag-escape papuntang ibang bansa dahil wala po silang pera, at saka sila po yung primary na maipit pag nagkaroon ng gera na papasukan ng Pilipinas kontra sa China. Mahirap yan mga kakayod dahil isipin sana nila na instead na makipagdebatihan, makipag-angasan, idaan na lang sa pagkakaibigan, pero hindi naman ibig sabihin na isurrender kung ano yung dapat sa atin para smooth lang at walang madamay na buhay ng isang Pilipino. Pang-apat na aspeto na pag-uusapan natin mga kakayod, yung sa panahon po ni ex-PRRD, ex-President Duterte, nadagdagan po niya ng 1,000 pesos yung bawat isang retirees na Pilipino sa SSS at saka GSIS every month. Malaking tulong po yan mga kakayod sa lahat ng mga retiradong Pilipino dahil hindi naman po lahat ng nag-retire nandun po sa bracket na malaki po yung makuha nilang benepisyo every month. Yung nandun sa pinakamababang bracket mga kakayod na makakuha lang ng 3,000 every month, sabihin na lang natin na ganyang halaga, malaking halaga na po yung nadagdagan ng 1,000 yung makuha niya every month dahil lahat po or karamihan po sa mga retirees meron na po yung maintenance sa gamot, ang bili ng pagkain, so yung iba dyan nakadialysis na dahil dumalabas na yung mga sakit sa panahon ng katandaan. Sa current administration mga kakayod, wala pa po tayong narinig na additional amount para sa mga retired na Pilipino na makakakuha na po ng kanilang benepisyo every month. Sana ganun din yung gagawin ng current administration, at saka kung kaya pa nila, mas lalo pa nilang taasan yung mai-contribute nilang dagdag sa mga retirees sa ating bansa. Mga kakayod, kung ano man yung mga nasa isip or mga damdamin nyo sa ating napag-usapan ngayon, welcome po kayo na mag-comment sa baba para mabasa po natin, makita din ang ating mga kakayod na nag-a-apply pa dyan sa Pilipinas para mabigyan natin sila ng bagong kaalaman na magamit nila sa pag-a-apply para maging isang OFW. Mga kakayod, kung bago ka man na nakapanood sa ating channel, pwede po bang makahingi ng suporta sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Panglima mga kakayod na pag-uusapan natin na aspeto kung sino ang mas may magandang nagawa, si
dating Pangulong Rodrigo Duterte ba o si President Bongbong Marcos ay yung aspeto po sa mga OFW. Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, mapil talaga natin mga kakayod yung pagbibigay niya ng alaga, pagmamahal at pagpapahalaga po sa pagiging OFW, lalo na po sa buhay ng isang OFW. Isang makikita natin na katotohanan yan mga kakayod, yung nangyari kay Julie Biranara na isang domestic helper sa Kuwait na rape, pinatay, at buntis pa, na yung gumawa noon yung anak ng kanyang amo na pinasok na lang sa freezer at hindi nakita ng ilang buwan. Nung nakita niya mga kakayod, siyempre patay na, nabalita na, nalaman na ng Pangulong Duterte. Nadakip talaga yung gumawa mga kakayod, nabigyan ng hustisya, nabigyan ng kumpleto na benepisyo yung naiwang pamilya, naiuwi yung bangkay, at saka nabigyan pa ng dissenting karapatan na nilaban ni Pangulong Duterte mga kakayod, na magbigay din ng respeto at saka importance ng buhay yung mga Kuwaiti na nag-ban talaga siya doon sa lahat ng mga katulong na i-hire papunta doon sa bansa na yun. At saka mga kakayod, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, doon talaga nag-umpisa na napaganda niya yung sistema ng OWA, POLO, yung mga embassies naging effective, yung validity ng passport na dati 5 years lang naging 10 years para hindi na hassle sa part ng OFW sa pag-renew. At wala pong nabitay sa panahon niya na OFW. Nagkaroon din ng magandang mga labor agreements sa bawat bansa, at higit sa lahat mga kakayod, nagkaroon ng mataas na respeto yung mga leaders ng iba't ibang bansa, kaya hindi masyadong nangyari yung mga pang-aabuso na hindi na maganda, dahil nakita nila na may nanagot, may ngipin yung batas natin, may will of leadership yung Pangulong Duterte, at saka nakita din nila na binigyang halaga at sa proteksyon at saka pangkabuhayan yung mga kakayod natin na OFW. Dito naman tayo mga kakayod sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, sa larangan po ng pag-aalaga, pagmamahal at pagmamalasakit po sa OFW, marami pong mga sumbong, mga pang-aabuso, mga hindi na continue na mga paglilitis ng mga OFW, at dalawa pong OFW na DH dito sa Saudi ang namatay dahil sa mga maltreatment, na dumating na po yung investigasyon sa Senado na hindi pa rin napapanagot kung sino yung pumatay, sino yung may pagkukulang, at wala pong magandang aksyon na nangyari sa gobyerno kahit yung mga OFW na yon nakatawag pa doon sa mga kapamilya nila sa Pilipinas na nakapag-report pa na minaltrato sila. Wala pong nakarescue sa kanila hanggang sa kanilang kamatayan. Mga kakayod, sana yung mga pagkukulang, mga hindi nakita, at saka mga yung ineffectivity ng government ngayon na nangyari po sa kasalukuyan, na hindi naman
nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte dahil sa kanyang pagiging istrikto, kamay na bakal at saka may malasakit sa Pilipino. Gawin din sana ng kasalukuyang administrasyon para makita, maramdaman at saka in the long term masabi din ng mga Pilipino na naging effective si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kakayod, lahat po na napag-usapan natin ngayon, wala pong masamang intensyon. Katotohanan po na nakuha natin ng mga opinyon ng ating mga kakayod dito ng mga OFW. Kung parehas po tayo ng mga pananaw, mga paniniwala at saka mga nakikita, maganda po yun. Pero kung hindi tayo parehas ng pananaw, hindi tayo parehas ng pinaniniwalaan, irespeto nyo na lang po itong ating napag-uusapan. Mga kakayod, ang buhay po ng isang OFW ay napapangalagaan po, lalo na pag yung mga nakaupo na mga leader natin dyan sa Pilipinas, lalo na yung ating Pangulo, ay may totoong malasakit, pagmamahal at pagpapahalaga po sa isang OFW na nagtatrabaho ng maayos para makatulong sa ekonomiya ng bansa at matupad po yung mga pangarap sa pamilya natin dyan sa Pilipinas. Hanggang dito na lang po mga kakayod. God bless us all. Maraming salamat po.